Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid sa pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo. At sa umagang ito ay mauwi lamang po ang lahat ng papurit, pasasalamat po sa ating Panginoon. Salamat, Brother Jeric, sa mga awitin na ating inawit. Tunay nga po na napakabuti po ng ating Panginoon. Sa kabila po ng mga bagay na mga pagkukulang natin, mga pagkakasala, mga pagkakamali po natin sa ating Panginoon, ay higit niya na nakita kung ano po yung pangangailangan na natin, mga kapatid. Hallelujah. 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 At sa araw nito, mga kapatid, nais ko na tumalakay at magturo, mag-Bible study, mga kapatid, ng isang simpleng paksa patungkol po sa modesty, mga kapatid. At bago po tayo tumungo sa pananalangin, ay tayo po ay basahin po natin yung Romans chapter 12, verse 1. Kung pwede, Bar Joshua, ay buksan na lang natin yung slideshow na naihanda ko. Sa pinakataas, Bar Joshua, wag pakita yung mga ano pa. Okay. Romans chapter 12, verse 1. Ang sabi po dito, mga kapatid, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. At kung sa Tagalog po, para mas sigit po natin na maunawaan, mga kapatid, ang ating main text, sabi po dito sa Tagalog, sa Romans chapter 12, verse 1, ay, kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na napakinggan natin, mga kapatid, yung marvelous grace ng ating Panginoon na gumawa sa atin dahil sa biyaya at kahabagan na ibinigay niya sa ating mga kapatid, mas tiningnan niya kung ano yung mga pangangailangan natin. At sabi po dito, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Amen. Na yung maibigay po pala natin, maiharap natin, maipresent natin ang ating katawan, mga kapatid, na sakripisyo banal, mga kapatid, na ito'y maging pleasing, kaaya po sa ating Diyos. Ito po pala ay pagsamba na. Amen. Tayo po ay pansandumandali na dumalangin sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Panginoong Diyos, aming kang pinasasalamatan sa iyong mga salita na aming nabasa, na nawa, Panginoong Diyos, ay ikaw ang siyang masigit pa na mag-elaborate ng mga bagay na aming tatalakayin sa umagang ito, na nawa, Panginoong Diyos, ay higit na maunawaan namin ang iyong dakilang kalooban sa aming mga buhay. At salamat, Panginoong Diyos, na alam namin ito ay makapagbibigay sa amin ng dagdag kaalaman, wisdom, knowledge, and understanding, at higit sa lahat ay maunawaan ang dakilang mong kalooban para sa aming mga buhay. O Diyos, sa iyo namin pinagkakatiwala ang mga minuto at oras na lilipas. Itago mo lamang po ako sa iyong harapan, Panginoong Diyos. Ikaw ang makita ng aking mga kapatid at ang mapapurihan ay ikaw lamang. At ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa iyong banal na pangalan lamang po, aming Panginoon Jesucristo. Amen. 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 At malaya po kayo, mga kapatid, na makakaupo. Purihin ang Panginoon at salamat sa araw na ito. At tayo po ay iningatan ng Panginoon na makadalo sa araw na ito. At nawa, mga kapatid, hindi lamang tayo napariton para pakita sa bawat isa, kundi may baon po tayo na kagalakan, kasiyahan, na magpupuri, sasamba sa ating Panginoon sa araw na ito. Na handa po ang ating mga kaisipan, ang ating mga puso ay bukas
para sa salita ng Diyos sa araw na ito. Na expect po natin na ang Diyos ay patuloy na mangungusap at magpapala. Minsan, ganun ako mga kapatid, excited ako kung ano yung pwedeng maipangaral, maibahagi ng Diyos para masigit pa ako na lumalim at lumago sa pananampalataya natin sa ating Panginoon. Dahil yun po ang pangangailangan natin. At minsan, di ba, tila ba, nadi-disappoint tayo kasi tila ba, parang ulit na to napakinggan ko na to. Pero minsan ay tinitingnan ko to mga kapatid na siguro merong kapatid na nangangailangan nito. At parati sa aking kaisipan, marahil itong paksa nito kaya ulit-ulit hindi ko pa talaga naunawaan. Kaya kinakailangan na maulit-ulit. At sa araw na ito mga kapatid ay nawa ay meron po tayong makuha sa ating pangangaral. Pakita natin yung title natin, Bar Joshua. Modesty. Na nung mga nakaraang mga araw ay nagbulay-bulay na ako. Marami mga pwedeng maitapik natin, maitpaksa. Ngunit ang ating kapatid, Brother Ryan, nung nakaraang siya ay mangaral, mga kapatid, na kinakailangan na kung nasa pagbabible study ay simplihan lamang at yung mauunawaan na hindi na kinakailangan na mga malalim na pag-i-explain namin. Kasi minsan, dahil sa lalim, ako nangyayari mga kapatid sa akin bilang ako'y tumatayo, minsan sa ka-explain hanggang sa hindi naintindihan. Ganon na ang way ko mga kapatid. Ngunit nawa mga kapatid ay meron tayong makuha at mapulot sa araw na ito. Modesty. Pag sinabi po natin modesty, ano po yung naiisip nyo, mga kapatid? Siyempre sasabihin natin, Barbili, nakasulat na dyan, kahinhinan. Na ang Tagalog po ng modesty ay kahinhinan. At masasabi ko mga kapatid na ang Diyos ay pinagpala po ang ating church. Kung patungkol lamang po sa modesty at titingnan natin ang ating iglesia sa mga churches at saang lugar napaparoon at nakikita ko mga kapatid pag mayroong mga ministerial meeting, mayroong mga gatherings na mga kapatiran, maski man ito mga end time message mga kapatid, pag tiningnan mo po yung mga bawat churches, mga mahal kong kapatid, ay meron iba't ibang mga pag-uugali pa rin na makikita ka mga kapatid. Bagamat nandoon yung paggawa ng Diyos, nandoon tayo pare-parehas, tayo pinapangaralan, nakakapakinig ng salita ng Diyos, masasabi ko na ang ating church, ang ating iglesia ay ito'y isang virtue na tinataglay ng mga kapatiran natin dito, kahinhinan. Amen? Hallelujah. At salamat sa bagay na ito. Dahil kung makikita nyo yung mga ibang churches, mga nasa labas, mga kapatid, ay pag mayroong mga isyong nag-a-arise, lumalabas yung mga ugali. At salamat sa Diyos dahil meron siyang salita na patuloy na ginagawa sa ating church na bagamat halimbawa meron nakagawa ng ganito, meron nasabi, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil walang nagre-react sa Facebook na kung titingnan nyo sa mga tao ngayon, mga kapatid, pag meron mga problema, suliranin, merong kaaway, anong ginagawa agad? Automatic yan. Post sa Facebook. At sa ganoon mga pag-uugali, mga kapatid, makikita nyo na wala doon yung kahinhinan, yung modesty. At what is modesty, mga kapatid? Modesty, mga kapatid, is a behavior, manner, or appearance intended. Yung modesty pala, yung kahinhinan, mga kapatid, ay hindi lamang po ito sa ating pag-uugali, sa ating manner, sa ating pamumuhay, mga kapatid. Pero ito pala ay
kasama rin sa appearance intended. Sa ating mga physical appearance. To avoid impropriety or indecency. Na pag sinabi po ng impropriety, mga kapatid, ay nasa nakalimutan ko yung sinerge ko, mga kapatid. Nasa wala kang kalagayan na tama. Pakisearch nga ba, Joshua, yung impropriety in Tagalog. Ganon, i-search mo lang, ganon lang sa Google. Tapos pakita mo, mga kapatid. Walang? Basta yung indecency, mga kapatid, na ang modesty raw ay manner, behavior na intended, mga kapatid, para wala tayo doon to avoid indecency, ay mawala tayo doon sa kawalang hiyaan, mga kapatid, ang indecency. Na ang English nun ay walang hiya. Ang indecency. Ang impropriety, mga kapatid, ay hindi nararapat na bagay. Na para po raw tayo ma-avoid sa mga bagay na yon, sa mga hindi nararapat na bagay. At binasa natin kanina, mga kapatid, ang ating main text, nasabi dito, mga kapatid, nasabi ni Apostol Pablo, ipinamamanhik ko sa inyo alang-alang sa kahabagan ng Diyos, na nakikiusap po si Apostol Pablo, na ang ating raw mga katawan ay inyong hiharap na isang haing buhay, banal, na kaya-aya sa Diyos. Na yung katawan po pala natin, mga kapatid, kinakailangan natin, yung appearance natin, maibigay natin na kaaya-aya po sa ating Panginoon. Na siya ninyong katampatang pagsamba. Na based pa lamang po sa physical o sa appearance natin, sa pananamit natin, sa araw-araw natin na kasuotan, mga kapatid, ay pwede po tayo makapagbigay po ng nararapat na pagsamba po sa ating Panginoon. Di ba, mga kapatid, na itong topic na ito, hindi na ito bago. At bilang end-time message, alam natin ito, kinakailangan ng mga babae magpahaba ng buhok, ang mga na wag puputulin dahil ito'y senyales o ito'y pagpapasakop sa inyong mga asawang lalaki, o kung kayo naman po ay dalaga, ito po ay pagpapasakop ninyo sa inyong mga tatay. At gayon rin naman ang mga lalaki na kasuklam-suklam, sabi po ni Apostol Pablo, na kasuklam-suklam sa isang lalaki na nagpapahaba ng buhok. At minsan, mga kapatid, bagamat hindi nagpapahaba ng buhok ang mga kalalakihan, ang mga kabaynataan, nasa improper na appearance, behavior, mga kapatid. Ang mga prone dito yung mga youth na lalaki, dahil meron pang nagpapagupit ng mohawks, may buntot dito, na tinitingnan na katulad ng sanliputan, mga kapatid. At nawa, mga kapatid, ay maiiwas na natin ang ating mga sarili sa mga ganitong bagay. What is modesty? Balikan natin, Bar Joshua, na ang act po ng modesty ay propriety in dress, na nasa tamang kasuotan, mga kapatid. Propriety in speech, sa pananalita po, mga kapatid, ay dapat tama yung pananalita natin, may kahinhinan, at kung maaari ay tayo'y nag-iingat po sa pagsasalita. At ang isa pa, or conduct, na lahat po ng mga bagay na yan, mga kapatid, ang modesty pala ay hindi lamang po sa ating mga pananamit. Ang modesty. Ito po ay sa ating pagsasalita, sa ating mga gawi, sa ating mga gawa, at higit sa lahat, yung tama
nakasuotan natin, mga kapatid. Ganon ang modesty. Sa Deuteronomy chapter 22 verse 5, sabi po dito, mga kapatid, alam na natin ito at hindi na ito bago. Sabi po dito para mabasa po natin, para maunawaan ng mga kapatid na bago, maunawaan ng mga kabataan na sa Deuteronomy 22 verse 5 ay may kautusan ang Panginoon Diyos. Sabi dito, "The woman shall not wear that which pertaineth unto a man." Narinig nyo, mga kapatid, sa mga kababaihan, na ang mga babae raw, "The woman shall not wear that which pertaineth unto man." Kinakailangan na tayo mag-ingat na kung ano yung kasuotan para sa lalaki, mga kapatid, ay huwag natin susuotin. "Which pertaineth unto man, neither shall a man put on a woman's garment." Na maski man ang mga lalaki ay huwag susuotin ang kasuotan ng mga babae. Ganon, vice versa po. Huwag susuotin ng mga babae yung kasuotan na para sa lalaki, at yung mga lalaki naman ay huwag susuotin yung para sa mga kababaihan. At minsan, mga kapatid, alam na natin to, madali na to, tama na to, pero meron pa rin mga mananampalataya na nakakagawa ng bagay nito. At sa mga kalalakihan, iwas tayo doon na hindi natin sinusuot. Lalabas tayo doon dyan sa sentro, nakapalda. Pero kung titingnan nyo po, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, ay ginagawa na po yan, ninonormalize po ng mga tao na kahit lalaking-lalaki, sabihin pa natin na barako, minsan makakita kayo sa mall, nakapalda. Nakakita na po ba kayo? At kung hindi man po lalaking-lalaki, makikita natin yung mga kabaklaan ngayon, ganon na ang sinusuot. Minsan, mga kapatid, mas mahaba pa sa kasuotan ng mga sister natin. Kaya sa mga sister, ito po ay challenge sa atin na yung mga, kung makikita nyo, titingnan nyo sa mga palabas, sa pelikula, sa TV, sa mga show sa TV, yung mga bakla, mas mahaba pa yung suot, nakadress. Mas mahaba pa yung buhok. At sabi po dito sa Deuteronomy na for all that do so are abomination unto the Lord thy God. Na lahat raw po ng gumagawa ng mga bagay na ito raw po ay kasuklam-suklam sa ating Panginoong Diyos. Kaya tingnan nyo, mga kapatid, sa panahon natin ngayon ay uso yung salita na hindi tumitingin ang Diyos sa appearance, kundi sa puso. Dahil tama naman yun, scriptural yun, mga kapatid. Nandun yun nung pinipili si David ng Panginoon Diyos, na tinitingnan nung panahon na yun, pipili si Samuel ng papalit na hari. At nakita niya yung mga kapatid ni David, na ang ganda ng mga tikas, mga malalaking tao at maganda ang tayo. Ngunit sinabi ng Diyos na hindi yun ang mga pinili niya. Pero sabi po sa New Testament, meron tayong nababasa sa Biblia na by their fruit ye shall know them. At alam niyo po ba, mga kapatid, yung pag-aak po natin ng appropriate, yung pananamit po natin ng tama, yung pagkakaroon natin ng hairstyle na tama, mga gupit na tama, mga kapatid, ito po ay bunga po ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Na dati-rati hindi natin alam yung mga bagay na ito. Na yung mga brothers, dati-rati hindi natin alam na dapat pala palaging nakapantalon. Dapat pala pag nagsimba, tamang dress code. Tama yung kasuotan.
Meron appropriate na mga kasuotan sa paglilingkod sa Panginoon. Na dati-rati mga kapatid ay hindi natin to alam at nagagawa natin yung kahit anong gusto natin na suotin. Pero nung tayo po ay makakilala sa Panginoon, ito na po yung naging bunga ng ating pananampalataya. Kaya nawa, mga kapatid, katulad ng naipangaral sa atin ng ating kapatid nung nakaraan, respect what you believe. Narespetuhin po natin kung ano po yung sinasampalatayanan natin at nalalaman natin na salita ng Diyos. Na sabi nga po sa banal na kasulatan na ang kaaway ay tila baga leon na umuungal na palaging naghahanap ng masisila. Isipin nyo mga kapatid, kung meron leon ngaya na gumagala-gala dito sa La Purisima. Alam natin na meron leon. Gumagala-gala. Pero wala kang pakialam pag lumalabas. Di ba pag meron ganun po, bago kayo bubukas ng pinto, hindi nyo muna bubuksan yung pinto, tingin-tingin kayo sa bintana. Ganun. Baka nandyan sa paligid yung leon. Naghahanap na masisila. At ang mga Kristiyano, kinakailangan mag-ingat po tayo sa ating mga kasuotan. Ito po ay naipangaral na, hindi na bago mga kapatid. Pero tingnan natin sa way ng Bible study kung bakit ganito yung nais ng Diyos. Na the woman shall not wear that which pertaineth unto man, neither shall a man put on a woman's garment. For all that do are abomination unto the Lord thy God. Kaya mga kapatid, kung kayo po ay nasa ganito pang kalagayan, minsan hindi pa naiiwasan, idulog nyo po yan sa Panginoon. Alam nyo po, sa panahon na may mga bagay na tila baga di ako nauunawaan, hindi ko kayang isuko sa yung kahinaan ko, o kaya naman ay nahihirapan ako sa kahinaan ko. Sa madaling salita, mga kapatid, ang ginagawa ko parati niya, mga kapatid, nananalangin ako sa Panginoon. Panginoon, itong bagay na ito, alam kong mali ito sa buhay ko. Pero, hindi ko kaya, Panginoon, kung sa aking sarili lamang, maalis ito, yung bagay na ito. Hindi ko kaya na maisuko ito. Tulungan mo po ako. Ganon ako dumulog sa Panginoon, mga kapatid, sa panahon na mga bagay na tila baga napakahirap na isuko. Pero sa tulong po ng Panginoon, unti-unti po yan, mga kapatid. Kinakailangan nyo lamang maging mapagmatsyag, mapagbantay, dahil nandyan po palagi yung kaaway. Na ang gusto ng kaaway ay ipahiya tayo, gusto ng kaaway ipahamak tayo, gusto ng kaaway ay magkasala tayo sa Panginoon. Ganon po yung ginagawa niya. Pero kung tayo po ay nasa pananampalataya ng ating Panginoon, mapagbiyaya po siya na kaagapay natin, tutulong po sa ating pananampalataya. Hallelujah. All that do are abomination. Kung meron po, mga kapatid pa, na halimbawa, sister ay nakapagpapantalon, idulog niyo yan sa Panginoon. Dahil alam natin, sa panahon natin, mapalad yung mga sister dito sa ating church, mapalad yung iglesia natin dahil nagkaroon ng online. Na kung titignan niyo po yung mga kapatid natin, na bago po sila makapaghanap po ng online, example ko sila Sister Roslyn, Sister Ann, nung dalaga pa sila, may mga patutuo po yan, mga kapatid, patutuo nila noon na dati-rati ay nandun sila sa Maynila, nagtatrabaho. At nahihirapan sila sa kanilang trabaho. Bakit? Na palaging nire-required na ngayon, dapat nakapantalon ka kung nandun ka magtatrabaho. Obligado kang susuot ng uniform. Na ganun na kasi yung uniform ngayon, mga kapatid. At dahil sa biyaya po ng Panginoon, sa panalangin nila,
nagkaroon ng katugunan, nagkaroon ng online. Na dati-rati yung mga sister natin na nahihirapan sa trabaho dahil sa uniform, biniyayaan ng Panginoon sa bahay na kung titignan nyo, pag sa online, hindi nyo na kailangan. Kahit di mo na kayo maligo, nagtatrabaho na kayo. Paggising nyo sa umaga, hindi nyo na kailangan magluluto na babaunin, babiyahe, nandyan na po yun online. Pero huwag nyo kakalimutan na unahin ang Panginoon paggising sa umaga. Na ito ang kinakailangan natin, mga kapatid. At pagpatuloy natin, sa Tagalog, sabi dito, mga kapatid, para mas maunawaan natin, ang babae ay huwag mananamit ng nauukol sa lalaki. Alam niyo ito, mga sister, kung ano yung mga pananamit na ukol sa mga lalaki. At ni ang lalaki ay magsusuot ng pananamit ng babae. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal sa Panginoon mong Diyos. Na sino man raw po, mga kapatid, gusto kong ulit-ulitin ito, sino man pong gumagawa ng mga bagay na ito, karumaldumal po yun. Karumaldumal sa Panginoon mong Diyos. Karumaldumal po sa harapan po, sa mata na po ng ating Panginoon, pag tayo po ay nakagawa ng ganitong bagay. Kaya nawa, mag-ingat po tayo, na wag po tayo na maging karumaldumal sa paningin ng Panginoon. Amen? Hallelujah. At next slide, Bar Joshua. Pakita natin. Kung titignan niyo po, nag-search po ako kung ano po yung mga Jewish garments. Kung ano po yung kasuotan ng mga Hudyo, mga kapatid. Ito po ang kaugalian nilang kasuotan sa mga sister, sa mga babae. Na napakinggan natin yung mga Muslim, talagang balot na balot, di ba? Matala lang, makikita. Pero sa mga Hudyo po, mga kapatid, ganyan po ang kasuotan nila. Bagamat meron silang covering, mga kapatid, ay hindi lagi na nakatalukbong yung mukha nila. At meron akong na-search, nakita sa internet, yung mga may iba, may nakatalukbong, pero karamihan po na nakatalukbong rin sila sa mukha nila pag nandun sila sa Arab country. Kasi nung mga panahon noon, yung mga Hudyo ay nagkawatak, umalis sila sa Israel dahil po sa mga humahanting sa kanila. At pag sila po ay nakapunta sa mga Arab country, ay ginaganap rin nila, nagkakabering rin sila ng kanilang mga mukha, mga kapatid. At ganyan po yung kasuotan ng mga kababaihan. Mahaba yung suot, at meron pang sleeve, long sleeve yung nila, mga suot na damit. Ganon po ang mga kababaihan. Nawa ay meron kayo nakikita, mga kapatid, sa mga sister. Next slide, Bar Joshua. Tingnan nyo, di ba napakagandang tingnan? Na yung dito, yung magandang tingnan, yung puti, mga kapatid, na ay illustration drawing, na ganyan po yung mga kasuotan ng mga Hudyo. Na hindi naman po talaga totally nila na tinatalakbungan yung mukha nila, ay parang mayroon silang balabal. At importante sa kanila yung head covering. At dahil sa panahon natin ngayon, sa ni Apostol Pablo, ang naging head covering natin, mga kapatid, ay yung pagpapahaba po ng buhok. Kaya nawa ay ingatan po natin, mga sister, yung buhok natin, na ito po ay tanda ng pagpapasakop natin sa ating Panginoon, pagpapasakop sa asawa, pagpapasakop po sa ating mga tatay. Na kung tayo po ay dalaga pa, nagpaputol tayo ay mga suwail na anak, dahil pagpapasakop po yon sa inyong tatay. At sa mga kababaihan naman, pag kayo nagpaputol, ito po ay sinyalis ng pagsusuwail nyo sa inyong asawa. Kaya nawa ay maingatan natin, mga kapatid, yan po yung kasuotan ng mga kababaihan, mga Jewish. At next slide, Bar Joshua. Sa mga lalaki naman, ay ganyan po yung mga suot na ngayon.
ng mga kalalakihan sa Israel. Kung titingnan niyo po mga kapatid, bagamat meron silang mahaba na parang abot dito sa paa, pero lahat po yan, titingnan nyo, lahat yan nakapantalon. Tapos meron akong mga nakita na, next slide, Bar Joshua, na kung titingnan nyo yung matanda, na yung parang yung ano niya, parang pedal, o kaya kinaruskos niya, pero ang kaugulain pa rin ng mga Hudyo ay ang haba ng medyas, mga kapatid. At yan yung mga kaugalian na kasuotan ng mga Hudyo na sinusunod nila na yung pananamit para sa lalaki ay yun ang kasuotan nila. At pananamit para sa kababaihan, ganun rin yung kasuotan nila, mga kapatid. Na ang mga lalaki, ganyan po manamit sa Israel. Na meron silang pantalon na sa loob. At yung mga mahaba pala na parang nakapalda, yung mga Muslim pala yung mga kapatid. Hindi ko alam kung, di ako sigurado kung meron mga Muslim na palagi rin nakapantalon sa loob. Pai Alex, meron sila. Yun iba, walang pantalon. O mahaba raw, tapos may pantalon sa loob. Ganun po yung mga kauglayan, mga kapatid. At sa mga Hudyo, maging man sa mga Hudyo ay ganyan po yung kaugalian. Next slide, Bar Joshua. O kung titignan nyo, ganyan yung mga suot ng mga Hudyo, mga kapatid. At napansin ko nga, meron maiksi yung suot. Sabi ko, kasama to bata. Inisip ko, pag bata pala sa mga Hudyo, parang pwede rin sila magmaiksing suot, parang pedal. Kaya nawa sa mga brothers dito, huwag kayong mahilig magkaruskos o kaya ay yung maiksing pantalon. Dahil meron ako dito nakikita ang 3/4. Ito pala ay sinyalis na kayo'y bata pa. Na ito po ay, kung titignan nyo sa spiritual na kalagayan, ay bata pa sa pananampalataya. Na kung titignan nyo yung matanda, yun dun sa may pulang sombrero, ay bagamat parang nakakaruskos, pero nakaano yung medyas niya. Pero bilang sa atin, bilang mananampalataya, ay mas meron malinaw na pahayag sa ating mga kapatid, kung maaari ay palagi po tayo sa mga brothers naka-jogging pants. Na yamang ito'y naipangaral na ibahagi ng ating kapatid Ryan nung nakaraan. Alam natin na merong mga brother na napangalanan, pero nawa mga kapatid, kaya ko ito isinishare para mas higit po tayo na lumalim po sa kaunawaan ano po yung mga proper na dresses, garments na kinakailangan po nating suotin, mga kapatid. Hindi po para tayo po ay higit pa na mapahiya o ano pa man, kundi magkaroon tayo ng kaalaman sa kalooban po ng ating Panginoon. Na kung tayo po ay nasasaway, kung tayo po ay natuturuan, at tayo'y lumalalim po sa pananampalataya, pagkakilala sa Panginoon, ito po ay magandang bagay. Kaya sa Bible study, ipinapakita ko yung mga bagay na ito na kinakailangan natin na mag-wear tayo ng proper na kasuotan na binasa natin sa Romans chapter 12 na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, sakripisyo. Kaya yung pagpapantalon, yung pagja-jogging pants, mga kapatid, ito po ay sakripisyo. Dahil alam naman natin dito sa Pilipinas, sabi nga po, mainit na lugar, mainit na bansa. At kung tayo po ay laging naka-jogging pants, magtataka yung mga tao sa labas. Ano kaya itong taong to, palaging naka-jogging pants, ang init-init. Siguro ngayon may kurikong to. O ano pa man, na sakit-sakit sa balat. Pero isipin po natin, ito ay sakripisyo natin.
na kasama po pala sa sakripisyo natin, iharap po natin yung ating katawan na presentable po, banal po sa ating Panginoon. Dahil kung nakasuot po tayo ng ganito, mga kapatid, ito po ay kaaya-aya, banal po sa ating Panginoon. Amen. Kaya nawa ay maingatan natin to, mabantayan natin to, mga kapatid. Next slide, Bar Joshua. At nag-search po ako, mga kapatid, ng iba't ibang mga garments na mga bansa. Kung titingnan nyo, yung Malaysia, India, Singapore, Turkey, ay mga nakapalda yung mga babae rin, at yung mga lalaki ay mga nakapantalon. Ganon po yung kaugalian talaga ng buong mundo, at maging yung Israel ay nandyan, mga kapatid. Next slide. Pero, yung mga ating mga ninuno, yung mga Pilipino, mga kapatid, nung wala pa silang kaalaman, ignorante sa salita ng Diyos, mga kapatid, ganyan po yung kasuotan ng mga Pilipino noon. Mga igorot, agta, mga negro, mga kapatid, ganyan po yung kanilang kasuotan na bahag lamang, mga kapatid. At next slide, Bar Joshua. Pero nung ang mga Pilipino po ay makolonize na, masakop ng bansang Espanya, bilang ang Espanya ay nagtuturo sila ng pinapalaganap nila yung Katolisismo, yung kanilang reliyon, mga kapatid, ay naging ganyan po yung kasuotan ng mga Pilipino. Na dati, na ignorante, walang kaalaman, ay naging ganyan po yung kasuotan na ng mga Pilipino. Kaya kung titingnan nyo, mga kapatid, balot na balot, di ba, yung mga kababaihan. Kaya sa panahon natin, mga kapatid, nakakahiya na sabihin natin, ang init-init kasi. Kaya ganito. Pero isipin nyo, yung mga ninuno natin noon, ganyan po yung kanilang kasuotan. At hindi ko alam kung doble-doble pa yan yung suot ng mga babae. At sa pagkakaalam ko, mga kapatid, ang mga kalalakihan noon, pag naka-short po sila, ibig sabihin po noon, yun yung salawal nila. Yun po yung pang-ilalim, undergarments nila. At wala po noon, sa panahon noon, na mga Pilipino, hindi sila nagtatambay na nakahubad, hindi sila nagtatambay na nakasalawal lang sa labas, mga kapatid. Ganun po. Next slide, Bar Joshua. Di ba napakagandang tingnan, parang history. History class tayo. Pero kung titingnan nyo, mga kapatid, ay mas higit po tayo na magkakaroon ng kalaman sa mga bagay na nangyari po. Na ganyan po yung mga kasuotan po ng mga Pilipino. Hanggang po, next slide, Bar Joshua. Tingnan nyo po, ganyan po yung kasuotan ng mga Pilipina noong panahon noon. Kung titignan nyo, noong 1920s, di ba napakaganda pa ng suot? Naging 1930, naging 1940, naging 1950, 1960, naka-heels na. Mga kapatid. At noong pumuntak na yung year 2000, maiksi na. At question mark. Na kung titingnan nyo sa panahon natin ngayon, pumupunta sa mall, di ba, iiksi na. Labas na yung pusod. Naging ganyan po ang kasuotan ng mga kababaihan. At kung kayo po ay nagbabasa sa mga mensahe po ni Brother Branham na nag-originate talaga yung pagsusuot ng short ng mga kababaihan ay sa USA. Ang pagsusuot po ng swimsuit ay nag-originate po sa USA dahil noon nga po nung sila po ay mauso yung pagsushort, yung mga kababaihan noon pag nagsiswimming, nagtataka yung mga tao pag mayroong mga nagsiswimming naka-short. Pero sa panahon natin, meron mga pool, meron mga paliguan na pag hindi kayo naka-swimsuit, di kayo tamang kasuotan para sa pag-swimming raw, ay hindi kayo pwedeng mag-swimming. Kaya, maski man tayo na mga
mga Kristiyano ay namimili tayo ng pwede natin pagswimingan dahil hindi pwede tayo na nakapalda, naka-jogging pants na magsiswimming pag mayroon mga ganun pong rules. Meron po ako napuntahan ng mga swimming pool na ganun na po mga kapatid. Hindi ka pwedeng naka-jogging pants. Hindi ka pwedeng nakapalda. Dapat naka-swimwear ka mga kapatid. At sa panahon na ganyan mga kapatid, kung titingnan natin na yung kaugalian pala talaga ng mga Pilipino, ang kanilang kasuotan po ay mahaba. Pero dahil po sa impluwensya ng sanlibutan, naging ganun na yung kasuotan ngayon ng mga Pilipino. Nagpapaiksian na hanggang sa yung mga kalalakihan, kahit lalaking-lalaki naman nakapalda na ngayon. Malimit yan sa mga dancer, mga nakapalda. At ganyan po yung nangyari sa panahon natin, mga kapatid. Kaya nawa, kung ganyan po yung kalagayan ng sanlibutan, ay wag po tayong makaayon sa sanlibutan. Sabi po sa Romans chapter 12, verse 2, mga kapatid, and be not conformed to this world. Di ba, mga kapatid? Na dapat po ay huwag po tayo maging halintulad ng sanlibutan kung ano yung kasuotan nila, yung hairstyle nila, ano yung uso mga kapatid, ay makikiayon tayo, makikiuso tayo mga kapatid. Subalit, ang sabi dito, but ye transformed by the renewing of your mind. Na yung pagtatransform pala, yung pagbabago na natin mga kapatid ay sa pamamagitan po ng pagbabago po ng ating kaisipan. Dahil yung kaisipan po natin ay dati-rati ganun yung mga gusto natin. At kinakailangan natin para hindi po tayo maging kalintulad ng sanlibutan, kinakailangan pagbabago ng ating kaisipan. Pero saan po natin ito nakukuha, nakikita yung pagbabago ng ating kaisipan? Ito po ay nakukuha natin mga kapatid sa pakikinig sa salita ng Diyos. Dahil kung tayo po ay makikinig sa salita ng Diyos, palaging nandoon sa gawain, palaging mayroong mga pangangaral, palagi tayong natututo, palagi tayong nagnanasa na kailan na naman kaya ako matatamaan, kailan na naman kaya may maituturo sa aking bago na malipas sa aking buhay. At pag tayo po ay nakikinig ng sa salita ng Diyos, pagtuturo ng ating Panginoong Diyos, doon po tayo magkakaroon ng renewing of your mind. Nandoon po yung paglago sa pananampalataya natin. That ye may prove what is that good. Kaya nung tayo po ay lumalago sa pananampalataya, nakikita natin kung ano yung tama sa harapan ng Diyos. Ano yung tama na kasuotan, ano yung tama na hitsura dapat ng isang Kristiyano. Na gusto ko sana mag-research kaya lang sadyang kulang na yung time ko sa paghahanda na gusto ko sana na magpa-flash pa nung mga picture na pag rakista ka, ano itsura mo? Di ba? Pag rakista ka, meron mga emo o kaya mga black, eyeshadow, tapos talagang pag rakista ka, ang tingin sa iyo ng mga tao, adik-adik. Ganon, mga kapatid. Ganon yung appearance. At kung ikaw naman ay, iba-iba yung mga genre eh. Kung ikaw naman ay, yung tinatawag nilang Rastaman, yung mahilig ka yung marijuana dahil sa mga kabataan, uso yan. Ang niyan, mahilig niyan, mga kapatid, makikita mo yan, palagi mahilig sa green, yellow, pula, tapos yung mga suot, dreadlocks. Ganon yung mga itsura, mga kapatid. Pero kung ikaw ay Kristiyano, iba yung magiging itsura mo, iba yung magiging kasuotan mo, at iba yung magiging kaisipan mo. Sabi dito, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Na
kung tayo po mga kapatid magkakaroon ng transformation po sa ating pag-iisip, malalaman po natin kung ano yung acceptable, perpekto at sakdal na kalooban ng Diyos. Amen? Hallelujah. Next slide. Sa Matthew chapter 5 verse 28, "But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery." Mga kapatid, na sino man raw po na tumingin sa babae na mayroong pagnanasa, ay siya po ay nag-commit na ng adultery with her in his mind. Na kung titignan nyo, with her, maski yung babae ay kasama po kayo mga kapatid. Kaya kinakailangan yung mga kababaihan na mag-ingat po tayo sa ating mga pananamit upang wag rin tayo makatukso sa mga tao sa labas, sa mga kalalakihan, mga kapatid. At magbasa tayo ng quotation, mga kapatid. Ang oras ay hindi magpapahintulot. Next slide, Bar Joshua. Sabi dito, "Woman, dress decently and look holy." Na ito ang kinakailangan na ganapin natin, mga kapatid. Bilang tayo ay tinitingnan natin na tayo ay nobya ng Panginoon. Kinakailangan na meron tayong correct and appropriate dress, mga kapatid. Sabi dito sa pangangaral ni Brother Branham noong 1965 doon sa Doors Indoor. Sabi dito, "But remember at the day of the judgment." Sa araw po ng paghuhukom, mga kapatid, you're going to answer for committing adultery. Kung tayo po ay nandun sa kalagayan na yon, mga kapatid, sabi dito ng ating Panginoon, "Whosoever looketh unto upon a woman to lust after her, hath committed adultery with her." Mga kapatid, kaya kinakailangan sa mga kababaihan, mag-ingat po tayo ng ating mga kasautan dahil yung adultery pala, hindi lamang po yung tumingin sa atin, kundi kasama po tayo. Adultery with her, already in his heart. "And you presented yourself to him. See how the devil has got them blinded. It's a disgrace, it's a shame. You see, they got a spirit. It is spirit that does that in an unholy spirit." Ito po ay unholy spirit yung gumagawa ng ganitong mga bagay. Ito po ay espiritu ng kaaway, ng diablo, ng mga kapon ni Satanas, mga kapatid. "But a genuine Holy Spirit will make a woman dress decently and look holy." Na yung genuine raw po pala na paggawa ng Diyos, na Espiritu ng Diyos sa ating buhay, na ang magagawa nito, ang kababaihan, woman dress decently and look holy. Kaya nawa, mga kapatid, bagamat hindi nabanggit yung mga kalalakihan, tingnan natin na tayo ay nobya ng Diyos, nobya ng ating Panginoong Hesukristo, na kinakailangan natin, maski man tayo dress decently sa lahat ng oras. Na hindi lamang po kung tayo po ay magsisimba, kundi hindi lamang dahil nandito tayo sa loob ng bahay-sambahan, na bagamat nandun tayo sa ating mga tahanan, kinakailangan natin na sa pananamit tayo ng decently and look holy. Na ang ating pagiging Kristiyano, hindi lamang po sa loob ng simbahan, kinakailangan. Ang ating pagiging isang Kristiyano ay sa lahat ng oras, saan man tayo mapunta, nandun man tayo sa ating silid, nandun man tayo sa ating mga tahanan, mga kapatid, tayo po ay Kristiyano po sa ating Panginoon. Amen. Tayo po ay tagasunod ng ating Panginoon. Sabi ni Brother Branham, "My wife said to me one time," nagkwento siya, na isang beses raw ang kanyang asawa ay nagtanong sa kanya, ay may sinabi sa kanya, "We was going down the street and we found a woman with a dress on." Na sila po ay nasa street, naglalakad, mga kapatid, naglalakad o kaya ay nagbiyabiyahe, mga kapatid, at meron silang nakitang babae na kakaiba yung suot sa panahon nila. Dahil yung mga kababaihan noon sa panahon ni Brother Branham ay talagang nandun pa yung modesty, yung kahinhinan, mga kapatid, nandun pa yung correct way. At pag meron ngang talagang mga babae, mga hindi tama yung kasuotan sa panahon ni Brother Branham dahil nakikita sa telebisyon, ay against talaga doon si Brother Branham. At sabi niya,
and we found a woman with a dress on back in our country. It was a very strange thing. Na sa panahon pala nila, mga kapatid, na yung mga kababayan pag nag-dress on pa lamang na, sinisearch ko nga ang dress on, ang ibig sabihin raw ng dress on ay parang yung damit na magkadugtong. Di ba malimit niyan? Marami yan ngayon, na yung damit saka yung palda, isang suot, parang na mga kababaihan ngayon, ganon yung dress on nung ma-search ko, mga kapatid, ganon yung ibig sabihin. At sabi ni Barbanham, it was a very strange thing. Na strange raw yung sa panahon nila. Pero sa panahon natin, marami na yan. Sa panahon natin, makikita natin na ganyang kasuotan. See, not too many Pentecostals back there. So we find out she had a dress on. And she said, sabi niya, Billy, sabi ng asawa ni Barbanham, dahil yung palayaw po ni Barbanham ay Billy, na ang ibig sabihin po, magkakahulugan yung William sa Billy, mga kapatid, sa Ingles. At sabi, I know some of them women, they sing in choirs down here at these churches. Nagtataka yung asawa niya, sabi niya, I know na some of mga kababaihan na ito na nakadress on, ganyan ang kasuotan. Sila ay kumakanta sa mga choir, sa churches nila, sa some of churches dito. Next slide, Bar Joshua. Sabi ni Barban, I said, sure. Well, and them claim to be Christians. Di ba, mga kapatid? Nakakahiya pala na kung tayo makikita nasa strange na kasuotan, tapos, ganyan yung marinig natin, well, and they claim to be Christians. Di ba nakakahiya na kalagayan na kiniklaim natin na tayo'y Kristiyano pero nakita tayo na mali yung kasuotan natin. Wala tayo sa kahinhinan, wala tayo sa modesty. Sabi dito, I said, honey, look, see, why do our people na parang yung sa part na ito, mga kapatid, ay pinapaliwanag niya na sa kanyang asawa. Sabi, why do our people, look honey, we are not of their race at all. She said, what? They're American, sila ay Amerikano rin, siya ay Amerikano, tayo ay Amerikano, bakit magkaiba na yung suot nila? Ganon. Yung pinagtataka niya ng kanyang may bahay. Yeah, but we're not, she said. We're not. No, when I go in Germany, I find the spirit of Germany. When I went in Finland, at the sauna up there, many of the Finnish know, the women gave the men the baths na sa bansa ng Finland. Ganon, mga kapatid. So that just a Finnish spirit might define people, but you find wherever you go, you find a national spirit. Na iba-iba yung espiritu kahit saan kayo pumunta, mga bansa, mga kapatid. Kung titignan nyo, iba-iba yung kasuotan, tradisyon, mga kapatid. Kung Muslim ay pang-Muslim silang suot. Kung Pilipino ay pang-Pilipinong suot, mga kapatid. Pero sa panahon natin ngayon, laganap na, pare-parehas na, maski man yung mga Muslim, makikita nyo yung mga Muslim na kababaihan, kahit nakatalukbon yung mukha nila, pero nakapantalon na rin yung mga Muslim na kababaihan, makikita nyo sa sentro. At kung meron naman Muslim, makikita kayo nakaano yung mukha, naka-make up na rin, naka-lipstick. Ganon po. Pero sabi ni Barbanham, pagpatuloy natin, you go into a church and watch the pastor. Pag pumunta raw sa church at tingnan nyo yung mga pastor, if he's real wild and carries on, the congregation will be the same. Kung ano raw po yung tumatayo yung pastor, mga kapatid. Kung siya ay real wild, ay ganoon po yung magiging kongregasyon. Kung extreme po yung pastor, maski man yung mga membro, extreme, mga kapatid. Dahil yun ang kanilang patuloy na napakikinggan. See, they take the spirit of one another instead of the Holy Spirit. Tingnan nyo, mga kapatid. Imbis na yung santong spirito ng ating Panginoong Hesus, ng ating Panginoong Diyos, yung makuha nila, yung na-adapt nila, yung espiritu po ng tao. Kung sino po yung nangangaral, kung sino yung mga tumatayo. Pero natitiyak ko, mga kapatid, sa panahon natin, meron mga tunay na lingkod ng Diyos
na ang Panginoong Hesus ang kanilang tinanggap, kaya ang maituturo at maibabahagi nila ang Panginoong Hesus rin, mga kapatid. Amen? They take the Spirit of one another instead of the Holy Spirit. Ito yung nakakalungkot na bagay. Next slide, Brother Joshua. That's the reason we got so much perverted teaching of the Bible. Instead of coming back to the blueprint, they've taken the spirit of some denomination. Ganon na po yung mga denomination ngayon. Okay na yung make-up, okay na yung mga kababaihan na nakapantalon, umaaten sa gawain, okay na, naka-short shorts o naka-miniskirt yung mga kongregasyon nila. At ganon po yung nakuha ng sanlibutan na imbis na bumalik raw po sa blueprint ng ating Panginoon ay nakuha nila yung espiritu po ng denomination. Kaya nawa mga kapatid ay wala na po tayo. Sa bagay na ito, nakalabas na tayo mga kapatid. See, but the word is just as foreign to them as it was in the days when Jesus came forth, introducing the real true gospel. Nung ang ating Panginoon ay dumating, 2,000 years ago, inintroduce niya yung totoo na balita, magandang balita mga kapatid. Pero sabi ng mga Pariseo, Sadiseo, sa panahon niya, he's a devil, he's Beelzebub. Ganon po yung makikita nila. Na kung tayo po ay mangangaral na kinakailangan ng mga kababaihan, ay walang make-up. Ang kababaihan ay mahaba ang buhok, ang mga kababaihan ay nagpapalda. Ano sasabihin nila? Strange doctrine kayo. Bakit kayo ganyan? Di ba? Hindi ito na pag-uunawa ng mga tao. But there you get it. And she said, well, then, we're not Americans. What are we? Kung hindi raw po sila American, sabi nung kanyang asawa, ng kanyang may bahay, ano tayo? Sabi ni Barban, I said, our kingdom is above. Amen? Na ang kaharian po natin, ang lugar na narapat natin is above, mga kapatid. Na kung tayo man po ay peculiar na iiba yung kasuotan natin ngayon, mga kapatid, dahil po, hindi po dito yung kaharian natin. Hindi po ito yung lugar natin. Pero kahit wala pa tayo doon, mga kapatid, ay ginaganap na natin yung customary, yung kailangan natin na ganapin, mga kapatid, na decency na gusto ng ating Panginoon Diyos. Amen? See, we are free, born again. The kingdom of God is within you. Kaya kung ano po yung nasa loob natin, by their fruit, ye shall know them. Ano yung nasa loob natin, na meron ngang example na ang saging raw po, yung mga prutas, paano mo malalaman na bulok o kaya maganda yung loob ng prutas? Sabi ng mga eksperto, ng mga marunong sa mga prutas, sa balat. Pag nakita mo yung balat, ano na, ibig sabihin sa loob, bulok na. At kinakailangan, mga kapatid, sabi dito, the kingdom of God is within you. Na kung ang kaharian ng Diyos, ang ating Panginoong Hesus ay nasa loob po natin, yung nasa labas po natin ay makikita yon, mga kapatid. See, act like up there. Tayo raw po ay umakto, gumawa, na tila baga nandun tayo. Your delegates from there. Diba, pag mayroong mga delegates, yung mga sa ibang bansa, halimbawa, Arab country, pupunta sa Pilipinas, ano makikita nyo? Nag-change costume ba sila? Hindi. Sinusuot pa rin nila yung kasuotan nila doon sa lugar nila. At tayo naman, yung mga Pilipino naman, sa salubungin ng presidente ng Pilipinas, naka-barong. At yung mga kababayan naman, barot saya, yung sumasalubong sila sa mga delegates. At ganon tayo, mga kapatid, sabi ni Barbanham, your delegates from there. I said, we're citizens here, living here in the flesh, but our spirits, we are pilgrim and strangers. We are foreign to the world now, even our own nation, for we have accepted the invitation when knock at our heart to become part of Him, His Word, and the Word fixes us. Kaya po pala tayo, mayroong mga pagtuturo na ganito, mga kapatid, dahil yung salita ng Diyos
ay isinasaayos tayo. Amen? Nawa ay nag-i-enjoy tayo na isasaayos yung kalagayan natin, na mas lalang lumalalim yung kaunawaan natin. Kaya pala, kinakailangan nga nakapalda lagi. Naunawaan ko na ngayon. Dati naririnig ko lang, bawal nga ganito, bawal. Pero kung titingnan natin, ito pala yung kagustuhan ng Diyos sa ating buhay. And the Word fixes us, makes us live, and make us act like Christians. Na tayo'y pinamumuhay na isang Kristiyano, mga kapatid. Na kung dati-rati gusto ng kaaway, nagsusuot tayo ng mga maiiksi, ganun yung gusto sa atin. Pero ang Diyos, tayo po ay iniingatan, gusto niya tayo na act decency, act appropriate sa lahat ng panahon at oras. Amen. Hallelujah. Next slide, Bar Joshua. At ang oras ay hindi magpapahintulot. Sabi dito, sa 1 Timothy chapter 2, verse 9 to 10, I also want the woman to dress modestly. Sabi po ni Apostol Pablo, kung di po ako nagkakamali, ito ay NIV version, na ang mga kababaihan ay to dress modestly with decency and propriety, adorning themselves not with elaborate hairstyles, hindi yung mga magaganda, mga hairstyle, mga kapatid, or gold, or pearls, mga palamuti, or expensive clothes. Ang nais ni Apostol Pablo, but with good deeds. Mga mabuting gawa, appropriate for women who profess to worship God. Kung tayo po ay nagpo-profess o kaya tayo ay sinasambit natin na tayo ay nagpupuri, sumasamba sa ating Panginoon, kinakailangan na appropriate po tayo, mga kapatid. Amen. At sa next slide, sa 1 Peter, si Apostol Pablo ay may sinulat rin patungkol sa mga kababayan, your beauty should not come from outward adornment. Yung kagandahan po natin, mga kapatid, ay hindi po sa outward na mga kasuotan natin, such as elaborate hairstyles and the wearing of gold, jewelry, and fine clothes. Rather, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God's sight. Ganon po, mga kapatid, at na kinakailangan natin yung nasa inner self natin, yung makita po, mga kapatid. Yun raw po yun, unfading beauty, gentle and quiet spirit, mga kapatid. At hindi ko nasama yun isang sinambit ni Apostol Pablo na kung ang mga kababaihan ay hindi nila kasama ang kanilang mga asawa pa sa pananampalataya, ang kinakailangan nila ay magkaroon sila ng modest spirit, na kinakailangan nila na mag-appropriate, magsuot ng tama, magkaroon ng kahihinan. Dahil alam naman natin na pag sa tao sa labas, pag yung asawa nyo palaging nagpapaganda na minsan nagtataka na, di ba? Ba't ka nagpapaganda? May lakad ka? Sino kaya kakatagpuin nito? Pero kung act decency ka, with quiet spirit, may kahinihinan, ay sabi ni Apostol Pablo, ay sa pamamagitan ng mga bagay na ito, ay pwede nyo na maakay ang inyong mga asawang babae. Amen. At balikan natin yung main verse natin, Bar Joshua. Romans chapter 12, next slide na lang. I beseech you, therefore, brethren, sa Tagalog, Bar Joshua. Next slide. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, alang-alang po sa mercy na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, sa biyaya na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Sabi ni Apostol Pablo, inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos. Na sa pamamagitan po ng grace, mercy ng ating Panginoon, na iharap po natin ang ating mga katawan, living sacrifice, holy and acceptable.
na ito yung katampatang pagsamba po natin sa ating Panginoon. Amen? Dawa, mga kapatid, ay meron tayong naunawaan, nakita. Hindi na ito bago. Patungkol sa modesty, kahinhinan, pananamit, pero nawa sa mga baguhan, sa mga malalim na sa pananampalataya, matanda, ay meron pa rin tayo na napulot at nakuha, mga kapatid, na kinakailangan na tayo po ay sa lahat ng panahon ay kailangan nag-iingat. Sabi nga po, watch and pray, na ang ating kaaway na dyablo ay tila baga leon na umuungal, na naghahanap lagi ng masisila. Kaya kinakailangan po natin na maging maingat. Sa mga brothers, sa mga sister at sa lahat, mga kapatid, na magkaroon po tayo ng kahinhinan, na alam natin, tayo'y nobya ng Panginoon at tayo'y babalikan ng ating Panginoon, na kailangan natin we act decency and appropriate sa lahat ng panahon. Hindi lamang sa bahay-sambahan. Amen? Kundi sa bawat dako, kahit man tayo nasa tahanan natin, kahit man tayo, sabi nga, bibili sa tindahan, kahit man tayo nasa bakuran lang natin, ay kinakailangan natin ipamuhay po yung salita ng Diyos. Ipamuhay po natin yung kautusan at nais ng Diyos sa ating buhay. Amen? God bless you, brother, sister. Nawa ay kung meron man na natamaan, ay pinapanalangin ko na masigit po tayo na lumalim pa sa pananampalataya sa Panginoon. Kung meron natamaan na masakit, na ako yun palaging puntirya. Pero sa Diyos po ang kapurihan. Ito ang nais niya sa ating buhay, na tayo po ay makaabot po sa kasakdalan. Makaabot sa kanyang nais at nasang kalooban para po sa atin. Amen. At tayo po ay magsayuko, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. O dakilang Diyos, hallelujah. Amin ka na pinupuri, pinapasalamatan, at patuloy na niluluwalhati. Amin, ibinabalik ang lahat ng karangalan at katampatan na pagsamba, Panginoon Diyos, sa araw na ito, na naunawaan namin at napakinggan namin na kinakailangan pala maging man ang aming mga pangangatawan, ang aming mga appearance, ang aming mga itsura ay kailangan namin na maging haing buhay, maging sakripisyo, mga ng aking mga kapatid, magkaroon kami ng pagsasakripisyo upang kami ay maging acceptable at kaaya-aya sa iyong paningin, Panginoon. Na ang mga bagay pala nito na pagsasakripisyo kahit na mainit ay nagagawa namin sa mga panahon na nagdaan at panahon na darating, ito po pala ay pagsamba namin sa iyo, Panginoon Diyos. Kaya nawa, Panginoon, kung meron man mga kapatid na nahihirapan pa sa bagay na ito, o Diyos, dalangin ko at samo, ikaw po ang siyang gumabay sa bawat isa at turuan kami, Panginoon Diyos, na magkaroon ng pagpipigil, magkaroon ng pagpapahinuhod sa iyo, Panginoon Diyos, na magkaroon kami ng temperance sa mga bagay na ito. At nawa, Panginoon, mas lumalim pa sa pagkilala sa iyo ang aking mga kapatid na napakinggan kung ano yung history ng mga pananamit, ano yung mga cultural, mga differences, ano yung mga kasuotan ng mga unang tao noon na kinakailangan po pala, Panginoon, na maging confident kami kung ano yung mga kasuotan namin ngayon dahil kami delegates mula sa iyong kaharian. O Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita at ibinabalik lamang po namin ang papurit, pasasalamat at buong kalawalhatian sa dakila mo pong pangalan, aming Panginoon Kristo. Amen.